Barangay FM 97.5 forever. Magandang hapon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Nandito na naman tayo. Ay, kamusta po ang inyong long weekend, Mama Donna? Nag-ano ka ba? Nagpapako ka ba sa cruise? Hindi pa. Nagpapako lang. Nagpapako lang pero hindi sa cruise. Sino ang pumako sa'yo? Damang ka. Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, magandang hapon. Ito pong ating programang Talk to Papa. Ako po si Papa Ronnie. Siyempre, magkakasama po tayo ng 2 oras dahil may kabarangay po tayo dito si Carla. Meron po siyang pinagdadaan ng problema. At siyempre, mga kapuso, after natin basahin yung kanyang sulat, pwede po kayo magmensahe sa ating, pwede kayo mag-mensahe at mag-iwan ng comment sa ating messenger, Papa Ronnie 975. At syempre sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Kung wala naman po kayong data, wala kayong internet connection, pero meron kayong load, pwede naman kayo mag-iwan ng text messages. Ano bang number natin, Mama Dons? Text line natin mga kabarangay 0950-738-1028. Alright, okay. Yan ang ating number. Messenger ko, Papa Ronnie 975. Yung ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975 na fan page ko. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Umpisa na po natin ang Talk to Papa. Dapat pa bang habulin ang isang tao na nang iwan sa iyo? Papa Ronnie, call me Carla. May problema po ako. May nangyari po sa amin ng boyfriend ko na si Kyle at after nun, hindi na po siya nagparamdam. Parang nang iwan po siya sa ere. Hindi niya ako nire-reply, hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Paps, ngayon po hinahanap siya sa akin, nila mama tsaka ni papa, pero hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila. Isa pa, Papa Ronnie, mga kabarangay, ayaw ko rin naman na mawala si Kyle sa akin. Lalo pa at siya ang first ko sa lahat. Sa tingin niyo po ba, kailangan ko na bang sabihin sa mga magulang ko ang pangyayari para matulungan nila ako? Siguradong magagalit si Kyle sa akin kapag sinabi ko sa parents ko ang mga nangyari. Kailangan ko pa ba bang maghabol o wag na? Payuhin niyo naman po ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Carla. Barangay FM 97.5 forever. 126 ang ating oras. Balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ayan, ako! Yan ang kapag sinasabi ko eh. Kaya Mama Donna, bago ibigay ang lahat, saglit lang. May tawag ako. Manager, tawagan lang kita mamaya. Naka-area ako. I'll call you back. Okay. Si Manager May, tinawagan ako eh. Anyways, ayan na. Yan ang sinasabi ko, Mama Donna, na bago ibigay ang kung ano man dapat ibigay, kailangan siguradong sigurado. Tulad yan, ito, sa problema ni Carla. Pagkatapos niyang ibigay ang bataan, bago niya ibaba ang bandila, Mama Donna, ng kanyang pagkababae, iniwanan na siya. Aba, hindi na siya kinontak-kontak nitong lalaki na to. Itong boyfriend niya na si Kyle. Parang naghintay lang si Kyle na maka-score eh. Parang ganun, Mama Donna eh, di ba? Oo. Oh. Nagkaanoan lang eh, nagkagamitan lang. Oo. Anong ginamit? Hindi ko rin alam eh. Sabi niya, pagkatapos nga na may mangyari sa kanila, hindi na nagparamdam, hindi na siya nire-reply, hindi na sumasagot sa tawag niya. So ngayon, hinahanap ng parents niya itong boyfriend niya.
Eh syempre, wala rin siyang masabi na gano'n na yung nangyari. Sabi niya, sa tingin ba natin, kailangan nang sabihin sa mga magulang niya yung mga pangyayari? Eh sabi niya, pag sinabi ko to at nagka-bookingan, sigurado magagalit din si Kyle sa akin. At hindi lang yun, pati yung parents ko magagalit sa akin. Kailangan ko pa bang maghabol o wag na? Payuhan po natin si Carla, mga kapuso. 0950-728-1028 Messenger natin, Paparoni975 at Barangay FM 97.5 Palawan. Ang oras natin sa Barangay, 1:28. Iyon o. Okay, balik na po tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Nako, ikaw ba, Mama Donna, naiwan ka na ba sa ere? Hindi pa naman, Paps. Ako ilang beses na ako naiwan sa ere. Pero hindi yung ganitong klaseng pang-iiwan. Iba yan, masakit yan eh. Okay. Ayan, mga kapuso, pwede na po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, sa fanpage ko, Paparoni975. Ganun din po yung aking messenger, Paparoni975. At syempre, pwede rin po kayo mag-iwan ng mga mensahe at mag-text message kung wala naman kayong kung wala kayong tawag dito, wala kayong data, pero may load kayo, 0950-738-1028. Okay, basahin na natin yung mga mensahe ng mga kabarangay natin. Carla, para sa iyo. Magandang hapon po, Pops and Mama Donna. Carla, kung alam mo yung bahay ni boyfriend mo, puntahan mo. Tama, Mama Donna. Sa panahon ngayon, yung mga mag-boyfriend-girlfriend, parang hindi nila alam kung saan yung mga bahay nila. Kaya, nakakaloka. Kaya nga, sa mga kabarangay natin dyan, kailangan ipinapakilala. Oo, basic yun. Pag kayo ay nag-boyfriend o nag-girlfriend, kailangan alamin ninyo yung mga bagay na yan. Sino ba yung mga magulang niyan? Oo, taga saan? Taga saan ba yan sila? Ano ba ang trabaho ng parents niya? Saan ba nakatira yung boyfriend nyo na yan? Oo, ang mahirap niya makapati buong pangalan. Oo, ano ba ang tunay na pangalan? Kailangan inaalam nyo yan, yes. Di ba? Saan ba nakatira yan? Tama ba yung address na binigay niya sa'yo? Puntahan mo yung address, tapos yung pala, mali yung address, Mama Donna. Tama to eh. Sabi niya, kung alam mo ang bahay ni boyfriend mo, puntahan mo, kausapin mo. Mas maganda kasi kung mag-uusap kayo ng face-to-face, in person. Para kung ayaw niya na talaga, magkaroon kayo ng isang maayos na closure na tinatawag, Mama Donna. Mas maigi pa yung ganun. Hindi yung basta iiwanan ka na lang sa ere. Di ba? Mas maganda yung may closure. Ako, Mama Donna, mas gusto ko yun eh. Yes, Paps. Kasi, sige, kung talagang ayaw niya na masakit man, pero kailangan mong tanggapin. Di ba? Okay. Sabi pa dito, mag-usap kayo in person para kung ayaw niya na, magkaroon kayo ng maayos na closure. Tsaka wag kang maghahabol. Ito. Wag kang maghahabol sa isang tao na ayaw naman sa'yo. Remember, kung ipipilit mo yung maling tao na magstay sa'yo, paano mo naman matatagpuan yung tamang tao para sa'yo? Kaya kahit na masakit, palayain mo na siya at palayain mo na rin ang sarili mo. Hindi lang naman ikaw ang may sitwasyong ganyan, no? Kaya mo yan sa tulong ng taong nakapaligid sa'yo. So, ibig sabihin nun, parents mo, friends mo, or mga kamag-anak. Ganun talaga yun eh. Okay, hello sa mga taga-Jam Upholstery. Galing kay Monique. Napakagandang pabidang advice. Thank you, Monique. Okay, sabi pa dito ng isang kabarangay natin, Carla, malinaw na yun lang talaga ang habol niya sa'yo. Yung maka-score sa iyo. Yang maka-score, yung Kyle na yan. Ito, Mama Donna, this is just a suggestion para sa'yo. Kasi ito, suggestion ko din sa mga anak ko. Kasi mga anak ko lahat babae. Sabi ko, lahat ng girls na nakikinig ngayon, tandaan nyo, iisa lang ang nasa utak ng lalaki. Kapag may pumoporma sa inyo, automatic na i-assume ninyo na yun lang yung habol niya sa'yo. Alam mo na kung ano ibig sabihin doon, kung ano yung habol na yun, di ba? Matik yun. Okay? Sinasabi ko lang sa inyo yan kasi lalaki ako. At dumaan din ako sa
ganyang edad, 'di ba? Lalo na kung mga nasa 18 to 25. Mainit pa 'yan eh. Ha? So ano lang 'yan? Kumbaga tawag dito, Mama Donna, yung kaagad dapat ang ano ninyo. Para maprotektahan din yung pagkababae. Para just in case, tulad dito sa nangyari kay Carla. Ibinigay niya kaagad yung kanyang sarili sa lalaki. Pagkatapos na ano nangyari? Wala na, hindi na nagparamdam. Na Juan Carlos na siya, Mama Donna. Ere. Naiwan sa ere. So yung reaction niya yung chorus nun. Yung chorus nun. Bad trip naman. Ganyan talaga, malinaw na yun lang ang habol sa'yo ng lalaki na yan, yung maka-score sa'yo. Yung maka-score yung Kyle na yan. Tapos parang bula na nawala, hindi na nagparamdam. Dapat kasi, hindi mo ibinaba ang bandila ng Pilipinas. Kaya wag na, hindi na dapat habulin pa yung Kyle na yan. Unang-una, walang kwentang lalaki yan. Yung ganyan yung ganon makakatagpo ka pa rin ng lalaki na para talaga sa'yo. Yung lalaki na paninindigan ka. Yung lalaki na matino. Hindi yung kagaya ng Kyle na yan. So, ingat-ingat ka na lang sa susunod. Diba? Next time, kasi baka mamaya mangyayari na naman sa'yo ulit yan. Pag naka-score na naman sa'yo, iiwanan ka na lang. Kumbaga ba maging wise. Ano ba sa Tagalog yung maging wise? Maging matalino. Maging matalino, maging wise. Wag patanga-tanga. Ganon. Wag patanga-tanga, okay? Tama ito Michelle Cientos ng Liberty Barangay Bagong Sikat. Thank you, maraming salamat sa pabidang advice mo. Agree ako dyan sa sinabi ninyo. Tama yun. Kasi kahit ako, hindi naman ako papayag lalo na ako kung mangyari yan sa mga anak ko, Mama Donna. Sigurado talagang magkakagulo talaga. Iba pa naman ako magalit. Paps, depende lang sa katinuan ng pag-iisip ng isang lalaki. Lalo na po kung isang tao ay may takot sa Diyos at may respeto sa pag-ibig. Diba? Anong ibig sabihin mo doon na Papa Junior? Ako kasi naniniwala ako, Paps, kahit na maka-Diyos pa yan, at the end of the day, tao pa rin yan. Lalo na kung halimbawa, sabihin natin, mag-boyfriend-girlfriend, di ba? Kahit sabihin pa natin kung ano pang relihiyon yan, kahit na sabihin natin deboto pa sila sa religion nila. Paano kung dalawa lang sila sa isang lugar? Tapos very conducive sa alamuna. Tao pa rin yan, Mama Donna Yes, oo. Talagang ano pa yan, they tend to make mistake pa din. Sa Bible nga kung yung angel nagkakaroon ng pagkakamali, tayo pa kayang tao? Ako angel ako Whatever. Kasi may anak akong mga babae, kaya concern ako. Kaya talaga sa akin, para sigurado, pag may pumorma sa inyo, isipin ninyo na iisa lang talaga ang gusto ng lalaki na yan. Yun lang yun. How much more pag naging boyfriend mo na, Mama Donna? Diba? Mas madaling makaka-score yun kasi magkarelasyon na kayo Ang sa akin lang naman, Mama Donna. Ngayon, sa mga ibang tatay dyan, kung paano nyo palakihin yung mga anak ninyong babae, bahala kayo. Anak nyo naman yun Basta sa akin yung sa akin, di ba? Anyways, oras natin 1:44 dito sa ating programang Talk to Papa. Kantahan muna tayo mga kapuso. Oy, magmensahe lang kayo mga pabidang advice natin para kay Carla. Dapat pa bang habulin yung Kyle na yan? Sa akin, wag na. Dito pa rin tayo sa Barangay FM Forever. Barangay FM 97.5 Forever. Balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. 1:53, 1:53 ang ating oras. Oy, hello nga pala dyan kay Ala Durero. Mama Donna, batiin mo naman si Ala. Hello to Madam Ala. Good afternoon. Madam pala to si Moira. Yes. Si Madam Ala. Madaming pera. Madaming pera.
Hello Papa Rons and Mama Donna, para kay Carla, payo ko sa'yo siguro hindi mo na kailangan pang habulin pa yung Kyle na yan. Kasi dito, sa mundong ibabaw, marami ang nangyayaring ganyan. Ika nga, sabi mo, siya yung naka-first base sa'yo, no? Base sa kwento mo. Pero kasi tao lang tayo, marupok, kaya nagaganap yung hindi dapat na maganap. So siguro Carla, kung buntis ka, siguro doon makakagawa ka ng moves at kailangan mo talagang sabihin yan sa mga magulang mo at kay Kyle para sa akin. Ngayon, kung hindi naman, keber na lang Mama Donna. So what ngayon kung ayaw niya, di ba? Oo. Deadma. Deadma na lang. Hayaan mo siya. Bakit? Sabi pa dito, I don't know sa'yo kasi magkaiba ang pananaw natin. Siguro pwedeng charge to experience na lang. Kasi marami pa namang darating sa buhay at magaganap sa buhay. So better luck next time na lang. Okay? Okay, thank you. Michelle, maraming salamat. Tingnan natin yung ibang mga mensahe ng mga kabarangay po natin. Okay, ito. Sabi dito, kung nabuntis ka o kung buntis ka, kailangan mo talagang habulin yan. Kung menor de edad ka, kailangan talagang malaman ng mga magulang mo yan. Kung parehas kayong menor de edad, kailangan malaman ng mga magulang nyo yan. Yung mga nangyari sa inyo. Kung sa tingin mo na mahal mo talaga siya, hanapin mo. Mag-usap kayong dalawa. At tanungin mo kung ano bang plano niya sa'yo. Yung mga magulang mo ang mag-aalala niyan sa'yo, lalo na kung menor de edad ka. Pero kung hindi na, kung mga nasa 20s ka naman, siguro ang pwede mong gawin, humingi ka na lang ng payo sa mga magulang mo na kung alam mo na isa sila sa makakatulong sa'yo para mapagaan ang nararamdaman mo. Sa ngayon, paano mo bibigkasin tong XE? Kasi? Siguro, Paps. Kasi, okay. Sa ngayon, kasi parang normal na lang yung ganyang sistema. Pero kung minor de edad ka nga, talagang kailangan yan dapat malaman ng mga magulang mo. Huwag mong isipin ang magiging reaksyon sa'yo ng guy. Ano ngayon kung magalit siya sa'yo? Dapat nga ikaw ang magalit sa kanya. Tama, di ba? Kasi siya yung nang iwan, Mama Donna eh. Yes. Ang kapal naman ng mukha niya, siya na yung nang iwan. Siya pa yung nagalit? Siya pa yung nagalit? Tarantoda pala yun. Okay. Driver yata, Tarantoda. Ano to? Dapat nga ikaw ang magalit sa kanya. Gawa ng iniwan kanya sa ere matapos niya na makuha ang dapat niyang makuha. Sa ngayon, masakit at mahirap yang nararamdaman mo. Pero mga magulang mo lang ang isa talaga sa makakatulong sa'yo. Huwag kang matakot na ipaalam mo sa parents mo yan dahil wala nang ibang magpoprotekta sa'yo sa kung anuman at sa lahat ng bagay kung hindi ang mga magulang mo. Walang ibang unang tutulong sa'yo hanggang dulo, kundi ang parents mo. Again, sa ngayon, magulang mo talaga ang tutulong sa'yo sa ganyang sitwasyon. Kaya, huwag kang matakot kung hamakin ka man ng iba, basta nandyan ang parents mo. Pray ka lang and good luck. Pahabo lang. Ang habo naman ng ano mo. Nakamute daw yung live natin, Mama Donna. Hindi, Paps. Baka yung kanina. Okay. Naka-music tayo. Pahabo lang. Huwag mo nang bigyan ng panahon yung mga ganyang lalaki. Iyakan mo. Oo, sige. Pero darating din ang time na malilimutan mo din yung mga lalaki na yan. Hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi siya, yung Kyle na yan, karapat-dapat para i-acknowledge ng mga magulang mo para sa'yo. Magiging matured ka rin sa darating na panahon at makakahanap ka ng irerespeto ka at mamahalin ka ng tapat. Okay? Basta keep positive view lang, be. Okay, kaya mo yan. Thank you.
Mga kapuso, mga kabarangay, message lang kayo, mga pabidang advice po natin. Messenger, Paparoni 975 sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Pwede rin Mama Donna sa number natin. Ano bang number natin? Text line natin mga kabarangay, 0950-738-1028. Ang oras natin sa Barangay, 1:58. Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Oras natin, 2:14. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang babaeng pilit ginagaya pero hindi kaya. Mama Donna, anong balita? Wala naman, Pops. Walang latest. Walang latest? Oo, baka nahuli ako. Ano na rin yan. Kumusta pala yung ninyo, mga events ninyo? Okay naman? Ayos naman, Pops. Okay, Ito, good. wala ng pera agad. Oh, grabe naman. Kakikita lang ng pera, ubos na. Ay, nako. Yan ang napapala ng order ng parcel. Hello nga pala dyan kay Paps Junior. Sabi niya, na-experience ko na yan minsan na may nakasama ako sa pero never kong inisip ng ano paman. Ba, talaga lang ha? Nasa motel na kayo pero hindi mo inisip yan. Eh di wow. Ikaw na. You already. Ha? Ano to? Anyway, sige, basahin ko na lang tong advice mo. Ikaw kasi, nag-text ka ng ganito, nabasa ko tuloy. Advice ko na lang sa girl, dapat ipakita mo sa lalaki na yan na hindi, hindi lang siya ang tao sa mundo. Oo, sige, naibigay mo na sa kanya yung pinakakaingatan mo. Kaya lang, nagawa mo yan dahil sa sobrang pagmamahal mo at tiwala. Ibinuhos mo kasi lahat sa lalaki na yan. Ngayon, huli na para pagsisihan pa ang nangyari at nangyari na ang lahat at ngayon, alam mo na kung anong klaseng pagkatao meron ang lalaki na yan. So, lesson learned na yan, ha? Kung papaano ka na mag-iingat pagdating sa pagmamahal. Dapat talagang nagtitira ka para sa sarili mo. Move on na lang. At ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan sa'yo. Hindi kawalan sa'yo ang ganong klaseng lalaki na walang paninindigan. Darating ang time, makakatagpo ka rin ng katapat mo. Yung magmamahal sa'yo ng totoo. So God bless na lang sa inyong dalawa, Papa Ronnie and Mama Donna. Paps Junior, thank you. Maraming salamat. Pero believe talaga ako sa'yo, ha? Totoo yun? Meron ka nang nakasama sa motel pero hindi mo na isip yun yung mga bagay na gano'n? Naisip mo yung matulog lang? Bilib ko sa'yo, Brad, ha? Okay. Kasi sabi niya, iniisip niya lang daw yung mga magulang niya, yung kapatid niyang babae. Sana lahat ng lalaki katulad mo, Paps Junior. Okay. Tingnan natin yung ibang mga pabidang advice dito ng mga kabarangay po natin. Sabi dito, kung alam mo, ito yung kanina, nabasa natin to. Paps, natawa lang ako. What if mga girls, kapag may nangyari sa inyo, ang boy, unahan nyo na, breakan nyo na kaagad. Nako! Tatalon po sa sobrang tuwa yung lalaki na. Magsi-celebrate isang buwan yun. Oo. Lalo na kung hindi kanya mahal, kung yun lang talaga yung kanyang habol. Pero syempre, kung yung lalaki, mahal ka talaga, syempre, masasaktan yung lalaki. Kasi meron din naman po mga lalaki na talaga nagmamahal din naman ng totoo, ng tapat, Mama Donna. Diba? Hindi naman lahat ng lalaki katulad ni Kyle. Oh, yung iba naman, matagal bago kayo iiwan. Iiwan din pala. Parang na-experience, ha? Ipapatay mo na lang sa killer yung lalaki na yan. Wag naman. Bad naman yun. Okay. Para sa sender, bakit mo pa hahabulin ang kanyang asal halimaw na ugali? Tinikman ka lang niya eh. Ngayon, gusto mong habulin? Galing kay Peter ng San Pedro. Thank you, Peter. Hello po sa mga taga-barangay San Pedro.
Barangay ko yan. Diyan po nakatira si Papa Ronnie sa Barangay San Pedro. Kumusta yung mga kapuso natin dyan? Okay. Sabi dito, Paps, ang mga kabataan ngayon, bihira na lang ang sa bahay nililigawan. Oo, hindi na uso yun. Kasi ang ligawan ngayon, ibang platform na, Mama Donna. Yes, marami na, iba-iba. Social media. Sa mga chat, di ba? Sa iba't ibang Text, dating app. Oh, ganun? May ganun? Yes, Pops. Nakapag-try ka ba ng mga dating app? Hindi kasi ayoko ng foreigner. Ano yung mga dating app? Hindi ko alam, Pops, pero oo. Uy, kunyari ka pa. Hindi ko nga alam, Pops. Maniwala ko sa'yo. Pero meron nga may mga dating app. I know. May mga dating app talaga. Actually, hindi lang dating app, Mama Donna. Sometimes, sa mga online games. Alam mo ba na may nanliligaw sa mga ganyan, mga online games? May nanligaw sa akin eh. Ma'am Ana. Joke lang. Okay. Karamihan kasi sa phone na dinadaan sa mga online social media platforms. Kaya dapat talaga bago ka tumihaya, iniisip mo muna kung gaano ba kabigat yang papatong sa'yo. Ganon? Ngayon, napatungan ka na, hindi mo pala kaya, umaray ka. O, di ba? Huwag ka na maghabol. Iniwan ka na nga hahabulin mo pa. Huwag na. Yun lang. Oras natin sa Barangay FM alas 2:21. Kantahan mo na po tayo. Dahan-dahan lang. Ito muna si Trisha Yearwood sa kanyang awiting How Do I Live on Barangay FM. Forever! Agad. Okay, dito pa rin po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin si Mama Donna. Sabi ni Pops Jr., true daw yun. Cross his heart daw, Mama Donna. Okay, believe na ako sa'yo. Hello to Jacker and Kicker. Papa Ronnie, hindi ko naabutan yung problema eh. Pabati na lang po, Barangay Siksikan na busy sa pagmamasilya. Okay, habang nakikinig daw sa Talk to Papa. Sobrang init daw. Brown out na naman. Yun lang. Request ng song na nanghihinayang. Okay. Mamaya, no, may babasahin din tayo. Hello nga pala dyan sa... Babasahin natin yan mamaya, Mama Donna, sa Facebook Live natin, ha? Sige, Pops. Okay, oras natin sa Barangay FM, alas 2:31. Oras siya po ang song from Shamrock. That was the Rehash. Yan po ang kantang Paano. Alam mo ba kung sino ang original niyan, Mama Donna? Sino, Pops? Apo Hiking Society. Apo. Mama Dons, pakibasa naman yung mga mensahe ng mga kabarangay natin sa Facebook Live natin. Galing kay Mark, Dam. Sabi niya, hi Mama Donna. And kay Sir Edgardo Andico. Sabi niya, pa-shoutout lang daw dyan sa PNP Irawan. Oy, Sa mga po. nagtatrabaho, lalo na rin sa mga kasama nila na sobrang pogi. Si Belo. Marami bang pulis dyan sa PNP? Irawan. Natural, PNP nga. Hello po, sa mga natin, kapuso natin ng mga pulis, mga taga PNP. Magandang hapon po. Meron pa, Paps, galing kay Jose Maduma. Sabi niya, hindi raw tayo marinig. Ito na yung kanina, yung Okay. nakaano tayo. Okay. Hello, Paps. Nakaano na ba tayo? Naka-unmute na ba tayo? Yes, Paps. Hello, Paps. Para sa sender, sana hindi mo ibinigay ang bataan. Yan ang hirap sa mga kabataan ngayon. Masyadong mapusok. Hindi nila iniisip ang kalalabasan nito. No? Ang init ng katawan ng sinusunod nila. Kaya nga tayo binigyan ni Lord ng brain o ng utak para mag-isip, para hindi mapariwara. Kaya lang, marami talagang nabubulag sa pag-ibig. Kaya move on ka na lang, ha? At sana makatagpo ka pa ng tunay na magmamahal sa'yo. Thank you, Faye. Si Faye Abapo, maraming salamat. Basahin natin yung mga mensahe naman dito sa ating text line. Paps, para sa sender, good luck na lang po sa kanya. Pabati na lang po yung mga nagtatrabaho dyan sa San Pedro sa pangungunan ng kanilang foreman, Ian Jan Tamonan, sa mga kasamahan niya na may-ari ng Seed Farm, Jano Yosak. Mahal kita, bebe, kahit pala utang ka.
Nautangan ka na ba? Ha? Hello din po kay Renald Kaabay at ang nagbabalik Rogie Espinilla alias Ali at ang batang-bata na pamangkin ni Benji Saranggola, Jumong. Okay, tawagin nyo lang po ako sa pangalang 2020. Okay, thank you 2020. Ingat dyan ha. Carla, wag ka na maghabol kay Kyle. Ang gawin mo na lang sa susunod na may manligaw sa'yo, collect and select the best. Ganon? Wag mo rin agad-agad ibibigay ang puri mo, ha? Yan, tinan mo nangyari sa'yo. Kaya, wag mong hayaan na maulit-ulit yung pangyayari sa'yo. Ang mga lalaki kasi, talagang yan ang puntirya nila sa mga babae. Kasi may bullseye kayo mga doon. Yan ang puntirya sa babae, yung pagkababae natin. Kaya nasasayo na yan. Okay? Thank you. Michelle Shentos ulit ng Liberty, Barangay Bagong Sikat. Hello po sa mga taga Liberty, Barangay Bagong Sikat. Happy listening po sa inyo. Paps, totoo po ang sinasabi ni Papa Junior. Ako din, iniisip ko ang nanay ko, babae rin na dapat igalang at irespeto. Kaya nasa tao talaga na walang respeto sa mga babae. Ang sa isip lang nila makatusok. Hindi ba makaturok? Okay, medyo mahaba-haba ito Tingnan natin to. Carla, kausapin mo muna ang mama mo at sabihin mo sa kanya ang lahat para may kakampi ka kapag kinausap nyo ang papa mo. At asahan mo na magagalit siya sa'yo at malamang may kasama pang sampal yan. Naku, wag naman. Pero sa umpisa lang yung galit na yan. Bandang huli, magiging kakampi mo rin siya. Make yourself busy na lang sa mga church activities, no? Samahan mo ng prayers, natutulungan ka ni Lord. At gagawin mong sa gagawin mong paglimot sa walang kwentang lalaking yan. Masakit at mahirap, pero kung nakaya ko nga, makakaya mo rin yan. God bless na lang sa'yo. Galing yan kay Cha of San Miguel, avid fan ng Barangay FM. Thank you. Listening from morning till sign off. Maraming salamat sa'yo dyan, Cha. Ingat ha. Okay. Eto pa. Move on na lang. Kalimutan mo ang walang kwentang lalaki na yan. Huwag mong intindihin ang galit niya. Much better na kausapin mo ang parents mo dahil sa kalagayan mo ngayon, wala kang ibang pwedeng asahan na makakaintindi sa'yo kung hindi ang mga magulang mo na nagmamahal sa iyo. Hindi talaga na maiiwasan na magalit sila sa iyo sa umpisa, lalo na yung tatay mo. Pero bandang huli, mauunawaan din nila ang sitwasyon mo at magiging kakampi mo sila. At kung buntis ka man, yung galit nila yan mapapalitan ng tuwa pag nanganak ka na. At makakatuwang mo pa sila sa pag-aalaga sa baby mo. So God bless po. Ayan, maraming salamat. Sabi niya dito, relate much kasi ako sa pag nagmahal din ako, bigay todo. Pero wag mo nang habulin. Kung sakali man na ikaw ay buntis, ipaalam at kausapin mo yung mga magulang mo at ipaliwanag mo sa kanila ang lahat-lahat. Normal talaga yan na magalit sila sa'yo, pero umpisa lang yan. Pero sigurado naman na sila rin naman talaga ang magiging kakampi mo at katuwang sa pagpapalaki ng baby mo. Kung buntis ka man, di ba? Ayan, God bless na lang and learn to forgive. Mahirap pero mas masarap sa pakiramdam pag walang galit dyan sa puso mo. Agree ako dyan. Naniniwala ako dyan. Totoo yan. Hello to Jobert. Magandang hapon, Paps. Pabati na lang daw ang magsyota sa siksikan na nagwo-work. Jojo Tagusaw, Elbat at Mark Bonbon. Parang parehas na lalaki to. Ang mga Raul ng site, tama na ang sobrang sweet nyo. Nagsiselos na si Marvin Bornick. Sige, kayo dyan. Magsaksakan kayo. Anyway, sa Mama Donna, napakasimple lang ng... May bagong pasok ba tayo sa natin? Facebook Live? Pakicheck na lang. Wala? Kay Jobert Papa. Okay, ayun na. Shoutout na lang sa'yo. Anyway, so masasabi ko na lang sa'yo, Carla, wag mo nang habulin yung lalaki na yan. And I guess, hindi ka naman buntis.
Kasi wala kang nasabi. Kasi big deal yun, Mama Donna, pag buntis, malamang sasabihin niya yun, di ba? So parang ang ano na lang dyan is yung naiwan ka sa ere. Huwag mo nang habulin yan. Kumbaga, ano na lang yan, live and learn, di ba? So, nagkamali ka, ganyan na nangyari sa'yo, so kunan mo yan na magiging aral sa'yo para next time hindi na mauulit. Ngayon, wag mong habulin yung lalaki, hayaan mo siya sa buhay niya, mamamatay din yan. Gusto ko yun. Gusto mo yun? Mamamatay din yan. Lahat naman tayo diba? It's just a matter of when and how. Mama Donna, para sa'yo. Para sa akin, Paps, wag na siyang maghabol kasi baka mamaya gawin pang ano yun ng lalaki. Alam mo yun, maging perks pa ng lalaki na hinabol siya. Oo, baka feeling niya gwapo siya. Uy, nahabol ako. Oo. So para sa akin lang, gawin niya na lang lesson yung nangyari sa kanya. Tama. And sana matuto siya na dapat hindi binibigay agad-agad. Kasi hindi na maibabalik yan di ba? Talaga lang. Okay, maraming salamat. Thank you, Carla. Maraming salamat po sa mga kapuso natin. Nagbigay ng mga pabidang advice. Wala na oras si Papa Ronnie. Ako po yung nagsasabi ng #bye-bye Kabarangay. Susunod na si Mama Donna sa 3Play.